So, ito, pwedeng sabihin natin na non-committed talaga yung person nyo with this energy. I pushed you away because I do not want your responsibility. Parang yung person nyo, guys, gusto niya maging malaya. Itong person mo, parang medyo mainit pa to, guys, no, in terms of yung mga personal goals niya sa buhay, mga kapiksi. So, ibig sabihin parang medyo maambisyon pa, marami pa siyang gustong marating, may mga pangarap niya, ganyan, may mga dreams pa siya na gusto niyong ma-achieve sa buhay niya in terms of Hello guys, hello Cancer, welcome back to Pinay Pixie tayo. Ang pamagat ng episode natin for tonight is silip sa pag-ibig, kapalaran, mga kapiksi para sa Cancer, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Kapag love reading, guys, pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles, mga kapiksi. If in case hindi kayo nakaresonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, guys, baka nandun yung energy nyo. So unahin natin tong deck na to, tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong person, guys. I pushed you away because I do not want the responsibility. So, ibig sabihin, guys, parang pinagtulakan kayo ng person nyo kasi ayaw niya ng mga responsibilities, okay? Parang ayaw niya ng mga commitment, ganyan, hindi niya kayang panindigan. So, parang nararamdaman mo na unti-unti siyang lumalayo sa'yo or unti-unti kanyang tinutulak palayo sa kanya, mga kapiksi. So, yeah, pwedeng takot siya na maging seryoso, guys. I cannot support your actions. It's too much for me to deal with. So, itong person mo, parang hindi niya kayang supportahan, no? Sabi niya dito, I cannot support your actions. Pwedeng magkaiba kayo ng preference, nitong person mo. Ibig sabihin, magkaiba kayo ng gusto, magkaiba kayo ng pananaw sa buhay, magkaiba kayo ng stand, ganyan. And hindi niya kaya, no, hindi niya kaya ikaw suportahan para sa kanya, too much yun, mga kapiksi, okay? Probably yun din yung reason kung bakit kanya pinagtutulakan, guys. I need to free myself from fear and doubts. I am a caged bird. So meron siyang past, mga kapiksi, na parang hindi pa siya naka-move on, hindi pa siya nakalaya ng tuluyan, guys, no? So meron siyang mga fear, meron siyang mga takot, meron siyang mga duda, bilanggo pa siya ng nakaraan ito, guys. So hanggang may mga ganyang issues yung person nyo, medyo mahirap itong hanggang hindi niya nasa-settle yan, mga kapiksi. Kasi kumbaga parang ano niya yan, personal issues niya, no? So, kahit nasabihin nyo na mahal nyo siya, tinutulungan nyo siya, pero kung hindi naman niya tutulungan yung sarili niya, mahirap, mga kapiksi. Okay? So, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Dito naman, guys, ito naman yung mga pwedeng maka-impluwensya sa relationship nyo. So, meron tayong mature man, mga kapiksi. Pwedeng mas matanda siya sa inyo, pwedeng mas matanda kayo sa kanya, pwedeng he, she, or he yung relationship nyo, guys, no? So, mature man, ibig sabihin, for some of you, again, no, pwedeng mas matanda in terms of age, o kaya naman, yung level ng maturity, mga kapiksi, no? Pero I'm sensing na itong mature man, more on energy nyo to, kasi yung person mo hindi siya committed, no? So medyo pwedeng immature yung person mo, Cancer. Excuse me. Ito yung nakaka-apekto din sa relationship nyo, yung mga chismis, no? Mga marites, pwedeng may naninira sa relationship nyo, mga kapiksi. Pwedeng kung ano-ano yung nakakarating sa'yo, o kung ano-ano yung nakakarating sa kanila na nakaka-apekto dun sa relationship nyo, guys. Syempre kapag may mga chismis, diba, marinig, minsan madaling paniwalaan, no? Pwedeng LDR din kayo nitong person mo, and kapag LDR talaga, guys, tapos sabayan pa ng chismis, yan, ako,
napakarupok, madaling masira yung relasyon kapag pinag-combo mo itong dalawang energy na to, mga kapigsi. So, pwedeng nagkakaroon kayo ng issues sa mga relationship nyo dahil dyan sa mga ganyang klaseng impluensya sa relasyon. Okay? So, comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Hanapin natin yung energy nyo guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex, revise breakup. So sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, Cancer guys, kaya 100% ng King of Cups. Ito yung ating love energy, mga kapiksi. Latag natin yung spread nyo. By the way guys, sa mga gustong matutong mag-manifest, pwede kayo mag-join sa ating exclusive membership program. Click nyo lang yung join button sa baba. Pag member na kayo guys, magkakaroon kayo ng access sa mga exclusive videos natin regarding manifestation, mga kapiksi. So, meron ditong presence ng air sign guys, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, maaaring may air element kayo sa inyong natal chart or air sign yung person nyo, mga kapiksi. So, dito, nakikita natin na for some of you, no, itong So, ito, pwedeng sabihin natin na non-committed talaga yung person nyo with this energy. I pushed you away because I do not want your responsibility. Parang yung person nyo guys, gusto niya maging malaya. Itong person mo, parang medyo mainit pa to, guys, no, in terms of yung mga personal goals niya sa buhay, mga kapiksi. So, ibig sabihin parang medyo maambisyon pa, marami pa siyang gustong marating, may mga pangarap niya, ganyan, may mga dreams pa siya na gusto niyang ma-achieve sa buhay niya in terms of work. Siguro baka career oriented yung person mo or yung dreams niya, ambisyon niya, pangarap niya. And mas priority niya yun kesa sa relationship nyo. Although nakikita naman natin na parang gusto kasi ng person mo na parang ihanda yung future nyo, no? Parang gusto niya maging successful, gusto niya ihanda yung future nyo, ganyan-ganyan. Pero yun nga, parang mas obsessed siya dun sa kanyang career, dun sa kanyang potential, no? Potential growth niya kesa dun sa relationship nyo, mga kapiksi. So, yun nakikita natin dito guys. Para sa kanya, parang feeling ko naman itong person mo, para sa kanya, and pwede rin dahil na long distance kayo, no? Kaya parang nag-abroad siya, ganyan. Kasi nga parang mataas yung ambisyon ng person mo, mga kapiksi. And although ginagawa niya yun para sa future nyo, pero parang hindi mataas yung kanyang emotional tawag dito, intelligence, no, yung kanyang EQ, mga kapiksi. Kumbaga parang hindi siya masyadong affected emotionally, basta siya nagtatrabaho, para sa kanya ginagawa niya lahat yun. Para sa kanya nagiging responsible siya sa finances, pero ayaw niya ng responsibility sa emotions. Nagets niyo ba? Sana naintindihan niyo, mga kapiksi. And medyo napapraning na kayo dito guys sa inyong relationship kasi
nararamdaman nyo yung pagiging cold ng person nyo, and may mga times na hindi kayo makatulog sa gabi. Parang cold yung treatment niya sa'yo, especially guys kung nasa ibang bansa talaga yung person mo, tapos nahihirapan kayo makipag-communicate, makipag-chat. Pwedeng nag-chat naman siya sa'yo, nagre-reply, pero parang hindi mainit, hindi sweet, palaging pagod, palaging busy. Yan, ganun yung mga bumabalik sa'yo na mga reason. Pag tinatanong mo, sasabihin lang niya, busy lang sa trabaho, stress sa trabaho, ganyan. So, may katotohanan naman yun, mga kapiksi, okay? May katotohanan na busy siya sa trabaho, may katotohanan na busy siya sa paghahanap buhay, kasi yun talaga yung goal niya. May marating siya sa ambition niya. Pero, sa inyo, iba yung impact, kasi ang dating sa inyo, hindi kayo priority ng person nyo, which is parang semi-true. May katotohanan na hindi kayo masyadong priority. Mas priority nila yung trabaho nila or ambition nila. But it doesn't mean na hindi nila kayo mahal. Hindi lang kayo yung pinaka-importante sa kanila. Mas importante para sa kanila yung ambition nila, mga kapiksi. Alright? So, this will not resonate with all, mga kapiksi, but if in case na naka-resonate kayo and love story nito, comment down below, guys. And for more tarot readings, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.